Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Ito na po yung sinasabi natin nakaraan, yung vlog ko na tila ilalaglag si Saldico. Ito na po, unti-unti na. Hindi natin alam kung ano talaga dahil bumabase lang tayo sa mga napapanood natin sa news, sa TV, sa social media at yung mga statement ni PBBM at ng sino pa. Diyan lang po tayo bumabase, no? Binibigyan lang natin ng sarili nating analysisan. Kasi hindi naman tayo political analysis kung tawagin. Hindi tayo doctorate. Kaya lang tayo, vlogger. Okay? Sarili nating opinion to. At doon lang nga tayo bumabatay sa mga napapanood natin at naririnig. Tila dahan-dahan nagkakatotoo yung ating hinala na mukhang ilalaglag talaga si Saldico. Baka ang gawin dito ay palabasin na si Saldico ang mastermind dito sa malawak na korupsyon sa flood control. Pero mayroon pong akusasyon itong si Secretary Chu Laurel ng Department of Agriculture at pinangalanan din si Saldico. At dito po sa investigasyon sa press conference ni Vince Dizon, pinangalanan din si Saldico. Kaya sinasabi natin, mukhang nilalaglag nga. Ito na, dahan-dahan na pong nangyayari. At alam kaya ito ni Saldico? Sinabi kaya ni PBBM, Saldico, ilalaglag ka na. Ilalaglag kita. Tumakas ka na. Alam kaya ito ni Tamba na sinabi kaya niya kay Saldico ito? Saldico, umalis ka muna rito. Sumibat ka muna. Ilalaglag ka namin. O alam kaya ito ni Saldico, nalaman niya lang sa iba na ilalaglag siya ni PBBM at ni Tamba. At siya yung palalabasing mastermind sa flood control anomalies. So, panoorin po natin itong balita. Ito po ay sa pagdinig ng kamera. Okay, pasok natin. Bago ko pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Hoy! During the time of President Duterte, I would have to say na marami doon sa listahan kaya hindi sila nag-inima na botas na overcome ng iba dahil marami ako nakitang problema sa mga landed reports ng that administrations before nung panahon na yun. Just to give you an example. Ang inaalaw lang namin ngayon is lahat ng in-unload sa actual figure na in-unload sa PFPA, Fishery Ports. Nung previous administration, bago ko pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan. Yan. ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Hoy! Alright. But very clear, no? Okay. Nag-ubuhan. Ang daming inubo. Si Ridon, lumunok ng laway. Okay. Ano sa palagay nyo? Alam kaya ito ng mga congressman? Bakit ko sanabing parang tila nilalaglag si Saldico ni PBBM o si PBBM muna? Ang nagsasalita po si Secretary Chu Laurel ng Department of Agriculture.
Okay? Ang negosyo nito ni Chu Laurel, yung Prabel, yung mga processing meat, yung hotdog, may mga meatloaf siguro, meron din siyang mga seafood processing. Kaya dyan siya inilagay sa Department of Agriculture. Kaya lang, may negosyo eh. E di, dahil nasa kapangyarihan si Chu Laurel, mayroon din conflict of interest ito. Siyempre, hindi niya pababayaan yung negosyo niya. Baka lalo pang mag-boom yung negosyo niya tungkol dito sa mga importation. Okay? Ang sinasabi ni Chu Laurel, or parang accusation niya, na si Saldico, mayroon siyang kumpanya. Okay? At pinipilit daw siya ni Saldico na bigyan siya ng allocation para sa fishing importation. Take note, 3,000 containers ang hinihingi ni Saldico. Ang dami. So, hindi lang flood control. Ang kumpanya, hindi lang construction, ang kumpanya ni Saldico. pati dito sa agriculture, sa fishing, at kung ano-ano pa. Baka may processing food din itong si Saldico. So, ito ang akusasyon ni Chu Laurel. Pinipilit siyang bigyan ng allocation tungkol sa importation. So pag-usapan mo natin, how many times have yung pong DPJ had actually been able to import, that they were the top importers? I don't have the figures, Mr. Chair, but palagi sila nasa top kasi they have one of the biggest budgets, Mr. Chair. Alright. Sige po, you mentioned Congressman Zaldico, so do you have more information about that? Yeah. Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. At hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Oo. Can you state all the other companies that you mentioned? I don't remember as of the moment kasi biglaan itong mga natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Oh. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. But very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which, ito nga yung formula na lumabas, and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself. At kaya kong tindigan to. But you have did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. Alright. Thank you. Okay. Kung pagmamasdan nyo si Ridon, yung pagtatanong niya, nililinaw niya eh. So, ano actually yung gustong gawin ni Saldico? Sabi, pinipilit siya si Chu Laurel, pinipilit ni Saldico na bigyan ng allocation ng 3,000 containers for importation permit. Mukhang alam din ni Ridon no? Ang plano, no? Ang plano. Mayroon silang plano. Ewan ko lang kung totoo, kung tama ako, na ang palalabasin nilang mastermind dito sa flood control corruption ay si Saldico. At itong legacy ni PBBM, nakita nyo nung last zona niya, wala talagang maipagmalaki. Wala siyang big projects. Kinukuha yung pondo eh. Sabi ni Toby Chanko eh. Yung mga nasa big ticket ni PBBM, kinukuha ni Tamba eh. At pinapayagan naman ni PBBM. So parang okay lang sa kanya. Wala siyang legacy maiiwan. At sinabi ni PBBM, eto na siguro yung mga legacy. Yung legacy ko. Lalabanan ko ang korupsyon. Wow!
Alam nyo, magko-compare na naman tayo from Duterte administration and PBBM. Di ba mas maganda po na prevention, ano bang tawag doon? Prevention is better than cure. Di ba? Yan yung mga parang motto ng doktor. Di ba? Mas magandang i-prevent mo na yung sakit kesa yung nandyan na yung sakit saka mo gagamutin. Ganon ang ginawa ni Pangulong Duterte. Prevention. Ha? Unang State of the Nation pa lang ni Pangulong Duterte. Nag-declare siya ng war on corruption. Kaya ang dami niyang natanggal. No? Lalo na sinasabi ni Chu Laurel nung panahon daw ni Pangulong Duterte dyan sa BIPAR. Marami ring mga anomalya. Maraming ang tinanggal dyan si Pangulong Duterte, naalala ko pa ginagamit pa yung pangalan ni Pulong Duterte para makipag-smuggling Naalala nyo yun? Dyan sa BIPAR yun ginagamit yung pangalan ni Pulong. So balik tayo sa legacy daw. Ito na yung magiging legacy daw ni PBBM. Lalabanan at pakukulong, babawiin yung mga ninakaw. What? Kung ipinrevent mo yan, di wala kang ganyang problema. Mag-uumpisa ka pa lang, PBBM. Wala pa resulta. Hindi pa nga naumpisahan, mag-uumpisa pa lang. Paano mo magiging matatawag na legacy yun? Yung pera namin, pera ng taong bayan, wala na. Ando na sa Amerika si Saldico. Paano mo mapapauwi yung tao? Asan na yung mga ninakaw? Hindi lang po sa flood control. Sabi ni Cayetano, papaano na yung yung mga nasa BIR? Ang dahil pera sa BIR. Di ba? Wala ba nagnanakaw doon? Sa agriculture at sa iba pang mga departamento. Ngayon, si Chu Laurel. Ito po yung secretary ng Department of Agriculture. Sino boss niyan? Si Marcos. Pinangalanan mo ngayon si Saldico. Na alam naman natin kanang kamay ni Tamba. Alam ba yan ng Pangulo? Meron bang basbas ang Pangulo? Di ba? Hindi magsasalita itong si Chu Laurel ng basta-basta. Magkukonsulta muna yan sa kanyang boss. Or baka, ito na yung plano. Chu Laurel, banggitin mo na yung pangalan ni Saldico. So, ang lalabas po dito, hero. Si PBBM dito. Ha? Ayan napalitaw niya yung mastermind si Saldico. Di ligtas ang Marcos, Araneta, Romualdez. Parang sila pa hero, magiging hero dito. Ang lalabas na, ang kalalabasan Ha? Tapos yung mga ninakaw daw ng mga kontraktor, babawiin yan. Ipiprease yung asset at babawiin. Di mapupunta yung kayamanan ng mga kontraktor sa kanila. Yung kayamanan ni Saldico, kaya nyo bang bawiin? Di mapupunta. Halimbawa, nagtagumpay si PBBM. Nabawi niya yung mga ninakaw. Saan mapupunta yung ninakaw, Mr. President? Saan mapupunta? Sa inyo rin? Tignan nyo ninakawan na tayo. Na black ayan na tayo sa kanang mata. Gusto pa tayong black ayan sa kaliwang mata. At gusto pang magpasa-pasa yung katawan natin. Ninakawan na tayo Ito ng mga opisyal ng gobyerno. Tapos, lolokohin pa tayo. Di ba double black ay yung ginagawa sa atin? Ewan ko lang hindi tayo sigurado sa palapalagay natin dahil yun nga, bumabase lang tayo sa mga nangyayari. Dito naman kay Vince Dizon,
Nabanggit po ito ng mga reporter. Hindi naman si Vince Dizon ang hindi naman si Vince Dizon ang nagbanggit, yung reporter. Ha? Wala yung ano natin. Wala yung hindi natin na-save. Okay, hindi natin na-save. Ipa-flash ko na lang sa screen. Mayroon mga reporter na nagtatanong sa press conference ni Vince Dizon na nabanggit kasi yung SunWest Corporation. No? At yan daw talagang walang sisinuhin, lahat pananagutin. At yung kanilang mga ninakaw ay babawiin. Una, ipiprease yung asset at babawiin daw yan. Yun nga sabi ni Vince Dizon. So yung mga reporter, parang nahahalata ako. Una, tinanong yung SunWest ng reporter. Medyo hindi pinansin ni Vince Dizon sa kanyang sagot. Meron na namang reporter na inulit yung tanong. Parang gusto talaga nilang mabanggit yung pangalang Saldico. Si Saldico kasi ay nalilink dyan sa SunWest. Eto na yun. Ilalaglag nila si Saldico at palalabasin bilang mastermind. So yung Romualdez, Araneta, yung Marcos, Araneta, Romualdez, ligtas. At sila pa yung magiging hero. No? So hindi pa man nag-uumpisa yung ICI. Alam na natin, parang ganun Parang ganun ang kalalabasan. So yan lang po muna ngayon, maikli lang ating vlog. Salamat po sa inyong panonood. Huwag kalilimutang mag-subscribe. At napaka-importante po yung like, no? Pindutin niyo po yung like. Hanggang dito na lang. God bless po sa inyong lahat. God bless the Philippines. See you next time. Bye-bye.